Totoo nga naman pala ang sabi ng iba na hindi dapat tayo basta-basta maniniwala sa mga taong hindi pa natin lubusang kilala. Kailangan nating kilatasin ang kanilang mga kilos at pag-uugali dahil hindi lahat ng mga taong ating nakakasalamuha ay tunay na mapagkakatiwalaan. Itago nyo na lang ako sa pangalang Rendon. Tubong Samar Leyte po, kasalukuyang namamasukan sa Maynila. Sa ilang taon ko na pong nabubuhay sa mundong ito, ay namulat ako sa katotohanan na may mga nilalang talagang mapagbalat kayo. Ang kwentong ito ay iikot sa istorya ng aking buhay, isang pangyayaring hindi ko makakalimutan. Ilang taon na ang nagdaraan, ngunit sariwa pa rin sa aking alaala ang masaklap na kaganapan noong ako'y nasa probinsya pa. Binata pa ako nung lumipat kami sa liblib na lugar ng Samar. Yun kasi ang napiling lugar ng aking mga magulang. Nandoon kasi ang malawak naming sakahan. Ibinenta namin ang bahay namin na nasa bayan at nagpatayo ng bagong tahanan sa palibot ng mga nagtataasang kakahuyan. Sa unang lipat namin, masasabi kong maayos naman po ang lahat. Masarap sa pakiramdam, walang sagabal. Walang maririnig na busina ng mga sasakyan. Malamig ang simoy ng hangin at malayo sa mga taong kismosa. Nagustuhan ko po talaga ang katahimikang hatid ng paligid. May mga kapitbahay naman kami, pero hindi ganoon karami. Siguro mga 5 bahay lang, pero hindi naman sila maingay. Dahil abala rin sila sa kanilang mga taniman at kung uuwi na, gabi na. Isang araw, isinama ko ni nanay at tatay sa aming sakahan. Kailangan kasi naming anihin ng mga gulay at ibebenta na ito sa may bayan. Pagkatapos ng mahabang trabaho, naisipan kong magpahinga sa puno ng balete. Sobrang sarap ng simoy ng hangin sa ilalim ng punong yun. Para bang pinapawi nito ang pagod ko. Habang nakaupo nga ako, nagulat na lamang ako dahil bigla kong naramdaman ang magaspang na kamay na humaplos sa aking muka. Sa sobrang gulat ko, agad akong napatayo. Nagpalinga-linga ako sa aking paligid. Halos inikot ko na nga po ang aking tingin sa kabuuan ng puno ng balete. Ngunit wala akong makitang tao. Naisipan ko naman na baka dala lamang yun ang aking mga iniisip. Muli akong umupo sa malinis sa damuhan. At sa pangalawang beses, ay naramdaman ko na naman ang magaspang na mga kamay. Kahit saan ako tumingin, wala talaga akong makitang tao. Imposible namang mga dahon lang yun ng balete. Wala naman silang mga kamay para humaplos sa aking muka. Takantaka ako sa mga sandaling yon. Dahil dun, napagpasyahan ko na umalis na lamang. Nagpatuloy ako sa pag-aani ng mga gulay. Pagsapit po ng gabi, natutulog na po ako nito. Pero, nagising po ako. Kung bakit, nagambala kasi ako ng isang nilalang na para bang nakadagan sa aking ibabaw. Hindi ko alam kung anong klaseng nilalang yon. Pagod na pagod ako noon. Hindi ko maaninagan kung sino ang nasa ibabaw ko. Sobra kasing dilim ng nasa paligid. Sino ka? Sino ka? Umalis ka sa ibabaw ko! Pagkatapos kong sumigaw, biglang gumaan ang aking pakaramdam. Para bang naglaho ang bigat na nakadagan sa aking ibabaw. Bumangon ako at sinindihan ng lampara pero wala namang tao sa loob ng aking silid. Ang pumasok sa isip ko nun, baka yun yung alaga kong aso. May kalakihan din kasi ito. Dahil dun, binaliwala ko na lamang ito. Sa paglipas ng maraming araw, mas lalong dumarami ang kababalaghang napapansin ko sa aking sarili. Minsan napapansin kong may humahawak sa aking balikat. May humahaplos sa aking muka sa tuwing titingin ako sa may salamin. At kung minsan naman, mayroong umaayos ng aking magulong higaan. Dahil sa mga pangyayaring yun, nagsisimula na akong makaramdam ng takot. Lalo na kapag sasapit na ang gabi. Nagtataka na nga rin si inay ko bakit hindi ko pinapatay yung lampara sa loob ng kwarto ko. Ang dahilan ko na lamang, kako nahihirapan ako matulog, lalo na kapag madilim.
Isang araw, meron pong isang dalagitang napadpad sa aming lugar. Naghahanap daw siya ng mga sariwang gulay na pwede niyang bilhin. Inutusan naman ako ni Itay na pumunta sa aming taniman para nga manguha ng mga gulay. Sumama na nga rin yung babae sa akin dahil gusto niya raw makita ang malawak na taniman namin. Sobrang saya ko ng mga sandaling yun. Paano ba naman kasi? Napakaganda ng babaeng kasama ko. Siyempre lalaki ako eh. Kinikilig ako habang kausap ko siya. Nalaman ko rin naman na Romana pala ang pangalan niya. Naging masaya naman po ang aming pag-uusap. Dinagdagan ko pa nga yung mga binili niya. At mula po nung araw na iyon, ay hindi na po nawala sa aking isipan si Romana. Napapadalas din ang pagpunta niya sa amin. At syempre ako ang sumasama sa kanya sa aming taniman, lalo na kapag gusto niyang bumili ng gulay. Habang lumalalim ang aming pagkakaibigan, ay mas lalo akong nahuhulog sa kanya. Hindi nga rin nagtagal, hindi ko na rin po napigilan ang nararamdaman ko sa kanya. Kaya dumating po yung araw na nagtapat po ko ng nararamdaman sa kanya. Sobra naman akong natuwa nang malaman ko na pareho pala kami ng nararamdaman. Niligawan ko po siya at hindi rin po nagtagal, natanggap ko rin ang matamis niyang oo. Masaya po ang unang linggong pagsasama namin ni Romana bilang magkasintahan. Siya ang una kong nobya. Sa kanya ko naranasan kung papaano magmahal, magtiis at kiligin. Pakiramdam ko, parang hindi kompleto ang araw ko kapag hindi ko nasisilayin ang babaeng yun. Hanggang isang araw, nabalitaan ko na lang po na si Romana daw namatay na. Ayon sa kanyang pamilya, namatay raw siya sa loob ng kanyang kwarto. Ngunit, hindi raw nila matukoy kung ano ang naging dahilan. Parang gumuho ang mundo ko noon. Labis ako nasaktan. Nawalan ako ng gana sa lahat ng bagay. 3 araw akong walang kain at laging tulala. Yun na ata ang pinakamasakit na nangyari sa buhay ko. Ang mawala ng babaeng minamahal. Lumipas po ang ilang buwan. Panibagong babae na naman ang nakilala ko. Itago na lamang natin siya sa pangalang Criselda. Kagaya po ni Romana, maganda rin po si Criselda. Balingkinita ng katawan, mapupungay ang mga mata, matangos ang ilong, at malapor sila na ang kutis. Naging magkasintahan kami sa loob ng 2 linggo. Hindi kami nagtagal. Kung bakit? Namatay din siya, kagaya po ni Romana. Sa pangalawang beses, muli na naman akong nabigo sa pag-ibig. Naisip ko na baka malas ako pagdating sa mga babae. Sinubukan na rin naming ipasuri sa doktor kung ano ba ang dahilan ng pagkamatay ni Criselda. Subalit, wala silang nakitang sakit o kahit na anong problema sa katawan ni Criselda. Ang bawat araw at gabi ko, naging mabigat. Kahit simpleng ngiti, hindi ko magawa. Pakiramdam ko po parang mababaliw ako. Hindi ko kasi akalaing maulit na naman ang nangyari sa akin. Hindi ko maiwasang umiyak kapag mag-isa lang ako. Pero nagtaka ako dahil habang nagluluksa ako, may kung anong palad ang pumupuna sa aking mga luha. Pero dahil sa sobrang lungkot ko, sa sobrang sakit ko, hindi ko na lamang yun pinapansin. Baka guni-guni ko lang ang lahat. Pagkaraan ng panahon, hindi ko alam kung mapaglaro ang tadhana. Dahil muli na namang pinana ni Cupido ang puso ko. Bigla ako nagkaroon ng ganang umibig mula nang makilala ko ang dalagitang si Melinda. Siya ang aking pangatlong nobya, ang pinakamaganda at ang pinakamabait sa lahat ng babaeng nakilala ko. Halos perpekto na sana ang aming pag-iibigan. Walang away, walang bangayan. Pero sa kasamaang palad, para bang sinasadya na ito ng tadhana. Dahil nawala rin sa akin si Melinda. Namatay siya nang hindi ko alam ang dahilan. Muli, nabigo na naman ako. Iyak ako ng iyak gabi-gabi. Sinisisi ko ang sarili ko sa pagkawala ng mga babaeng dumaan sa buhay ko.
Yun na lang ang nagagawa ko. Anak, huwag ka magagalit ha. Pero mukhang minamalas sa mga babaeng nagiging kasintahan mo. Siguro kaya sila namamatay. Dahil mayroon kang taling sa daanan ng iyong luha. Kung ganun ay, kasalanan ko pala kung bakit sila namatay. Nasapo ko na lang yung noo ko at dahan-dahan naglakad patungo sa harap ng salamin. Galit na galit ako habang nakatitig sa taling na nakapwesto sa daluyan ng aking mga luha. Sa mga hindi nakakaalam, ang taling po ay nunal sa loob po ng mata. Sa totoo niyan, marami na rin pong matatandaan na kapagsabi na malas daw po ang pagkakaroon ng ganoon. Hindi ang posibleng dahilan kung bakit nga po nagkandamatayan po ang aking mga naging kasintahan. At dahil naman sa aking mga nalaman, ay lubos akong pinanghinaan ng loob. Dahil doon, sinabi ko sa sarili ko na hindi na ako muling iibig pa. Pinigilan ko ang sarili kong wag nang mabighani sa mga babae. Lumipas ang mga panahon. Isang araw, namimitas ako ng gulay nito nang merong isang babaeng lumapit sa akin. Umiti siya at nagpakilalang Maria. Nabitawan ko naman yung hawak kong kalabasa. Ang ganda kasi ng boses niya eh. Para bang musika sa pandinig. Nangaakit din ang kanyang muka. Noong una pinigilan ko ang sarili ko. Sinubukan kong wag siyang pansinin. Pero sadyang makulit talaga ang babaeng yon. Tinulungan niya ako mamitas ng mga kalabasa. Naging daan yan upang makapag-usap kami at makilala namin ang isa't isa. Ayon sa kanya, naliligaw daw siya doon sa lugar namin. Hindi niya raw alam kung papaano uuwi sa kanilang bahay. Sa katunayan, meron nga siyang injury. May mga galos po siya. Marumi din po ang kanyang kasuotan. Para din siyang nawala ng memorya. Ang naaalala lang niya ay ang pangalan niya. Dahil po doon, nakiusap po siya sa akin na kung pwede, sa amin daw muna siya tutuloy. Ewan ko sa sarili ko. Hindi na ata ako natututo. Nakaramdam kasi ako ng awa doon kay Maria. Kasama ko siyang umuwi sa amin. Sinabi ko ang nangyari doon sa babae. Miski ang pakiusap nito. At kagaya ko, naawa din po ang mga magulang ko kay Maria. Likas po sa mga magulang ko ang pagiging matulungin. Kaya ang ending, pinatuloy po namin si Maria sa aming simpleng tahanan. Lumipas po ang mga araw. Habang nagsasama kami sa iisang bubong, hindi ko po naawat ang aking puso na muling umibig sa isang babae. Kanino pa nga ba? Kay Maria. At sa hindi ko malamang dahilan, may angking kagapuhan din ata ako. May pagtingin din daw si Maria sa akin. Nagmahalan kami. Pero sa totoo lang, nagdadalawang isip ako noon. Kasi natatakot akong mawala siya sa akin. Ngunit ang nakapagtataka dahil lumipas po ang isang buwan. Sa unang pagkakataon, tumagal po ang nobya ko. Buhay siya. Masayang-masaya ako nun kasi hindi siya natulad sa mga dati kong nobya. Unti-unti nga, nakalimutan ko ang pangamba. Isang araw po, nagsakit po ang nanay. 2 araw siyang nakaratay sa kanyang higaan. Sa kagustuhan kong gumaling si inay, lumapit ako sa kanya at taimtim pong nagdasal. Rendon, huminto ka sa pagdarasal mo. Nagulat ako nang bigla kong sigawan ni Maria. Napatigil ako. Bakit ka sumisigaw, Maria? Nagdadasal ako. Hindi naman siya sumagot sa akin. Nakatitig lamang siya at para bang pusang takot na takot. Maya-maya pa, kumaripas po siya ng takbo papasok sa aming kwarto. Sinundan ko naman siya at tinanong kung ano ang nangyari sa kanya. Inamin niya naman sa akin na ayaw daw kasi niyang nakakadinig ng kahit na anong dasal. Nagtaka naman ako syempre. Napapatanong ako noon, hindi ba siya naniniwala sa Diyos? Dahil doon, inayo ko po siyang magsimba, pero tinanggihan niya ako. Hindi ko alam kung bakit ayaw niya magsimba. Sa tuwing binabanggit ko ang tungkol sa pagsisimba, sa relihiyon, sa Diyos, ay nakikita ko ang kanyang mga mata na para bang kinakabahan siya.
Ngunit kahit ilang beses niya akong tinatanggihan, ay hindi pa rin ako tumitigil. Pinilit ko siya ng pinilit hanggang sa pumayag siyang sumama sa akin sa may simbahan. Masayang masaya ako noon dahil sa wakas madadala ko na rin siya ng simbahan. Pagdating namin sa tapat ng simbahan, nagtaka ko kasi hindi po siya makatuloy sa loob. Lalo pa nang makita niya po ang malaking krus at ang banal na tubig. At hindi po nagtagal, nagsusumigaw siya at kumaripas po ng takbo papalayo. Siyempre sinundan ko naman siya. Narinig ko pang ang bulong-bulungan ng ibang mga taong nandoon. Bakit ba tumatakbo yung babaeng yun? Baliw yata yun Takot sa simbahan? Baka naman aswang. Marami pa pong ibang masasakit na bagay. Siyempre, para sa akin, masakit pong masabihan ng gano'n ng aking nobya. Pero siyempre hindi ko naman po pinatulan. Patuloy kong sinundan si Maria hanggang sa nakauwi na kami ng bahay. Grabe, nagwawala siya sa sobrang takot. Parang ang hindi na namin siya makilala. Ang ginawa po namin, itinali po namin siya. Kasi nagpapalundag-lundag na po siya. Para bang gusto niyang manungay. Anak, saan ba kayo nagpunta? Parang sinapian ng masamang espiritu si Maria. Mabuti pa, tatawag muna ako ng albularyo. Sige po tay, sige po. Babantayin ko po muna siya. Hindi po nagtagal ay dumating na rin po ang albularyo. Sa pagkakataon na yun ay nannilisik po ang mga mata ni Maria. Mas lalo siyang natakot. Sigaw siya ng sigaw. Paalisin daw ang albularyo. Ngunit sa pamamagitan po ng abilidad ni Mang Tomas, ang albularyo po ay isang lihim ang aming natuklasan. Rendon, hindi ordinaryong tao ang babaeng ito. Isa siyang matandang engkantada. Nililinlang ka lang niya gamit ang kanyang kapangyarihan. Hindi ako makapaniwala sa aking narinig. Naglabas po ng banal na tubig si Mang Tomas. Binuhos niya po yun kay Maria. At laking gulat namin nang bigla pong nagpalit ng anyo si Maria. Ang makinis siyang balat ay unti-unting naging kulubot. Ang kanyang buhok ay naging maputi. At doon ko napagtanto na totoo ang sinabi ng albularyo. Isang matandang engkantada ang aking nobya. Ayon pa kay Mang Tomas, si Maria raw ang pumaslang kay na Romana, Griselda at Melinda. Pinatay niya raw ang mga dati kong nobya dahil sa inggit at selos. Nag-anyong dalaga raw siya para magustuhan ko siya. At yung engkantada raw na iyon ay nakatira sa puno ng balete sa aming bukid. Hayop ka, Maria! Hayop ka! Isa kang mapagbalat kayong nilalang! May ginawa pong kung anong ritual ang albularyo para tuluyang mawala po si Maria. Hindi ko alam kung anong ginawa niya. Basta nung araw na iyon, naglaho po na parang bula sa harapan namin si Maria. At mula po noon, hindi ko na po ito nakita pa. Sinigurado rin ng albularyo na hindi na raw ito muling makakalapit sa akin. Nagbigay siya ng mga pangontra sa akin at ginawan niya na raw ako ng orasyon. Masasabi ko na yun na ang pinakamalaking mali na nagawa ko sa tanang buhay ko. Ang umibig at magtiwala sa isang mapagbalat kayong nilalang. Sa ngayon po, nasa Maynila na ako. Meron na po akong asawa. May mga anak na rin. Hindi ako ang malas. Yun ay walang iba, kundi ang matandang engkantada.